Magandang araw mga bata! Hinakayat ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amen! Muli, magandang araw mga bata! Kumusta kayo mga bata? Ako'y nagagalak na okay lang kayo. Bago kayo umupo, ay ayusin niyo muna ang inyong mga upuan at pulutin ang mga kalat na nasa tabi nito. Maliwanag ba? Magaling! At ngayon ay magtatala ako ng liban. Kapag natawag ang inyong pangalan, ay itaas lamang ang inyong kanang kamay at sabihin, narito po, sir. Maliwanag ba? Okay. John Mark. Joshua. Anna. March. Wilson. Magaling at present kayo lahat ngayon. Kulang ata sa enerhiya ang aking mga mag-aaral ngayon. Inaanyahan ko ang lahat na tumayo at sabay-sabay nating awitin at sayawin ang aking munting video na pinipira para sa inyo. Halina't ating kantahin at sayawin ito. Hoagie? Hoagie! Where are you? Pink Phone! Hoagie! Pink Phone! Roll around, circle! Sir, 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 circle! Roll, roll, round and round and round. Sir, 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 circle! Roll, roll, round and round. Stone, square. Square, stomp, stomp, here and there. Square, stomp, here and there. Slide, slide, triangle. Triangle. Slide, slide, left and right. Triangle. Slide, left and right. Point, point, diamond. Diamond. Point your finger. 1, 2, 3, 4. Diamond. Point 1, 2, 3, 4. Shake, shake, star. Twinkle, twinkle, little star. Shake, shake, shake your hands. Twinkle, twinkle, little star. Shake, shake your hands. Choo, choo, heart. Ha, 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 heart. Choo, 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 give a kiss. Ha, 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 heart. Choo, choo, I love you. Magaling mga bata! Ako ay nagagalak sa inyong partisipasyon. Ngayon, bago tayo dumako sa ating bagong talakayan, ay balik-aral muna tayo.
Meron ba ditong makapagbibigay kung ano ang ating tinalakay kahapon? Yes, Wilson? Yes! Ang ating tinalakay kahapon ay tungkol sa mga panghalip. Ano mga kahulugan ng ibigay nga ang kahulugan ng panghalip? Yes, Joshua? Magaling! Ang panghalip ay ginagamit na panghalili sa isang pangalan. Pangkatang gawain. Hatiin ko ang klase sa 3 pangkat at bawat pangkat ay kailangan magtalaga ng leader na pupunta dito sa harap para bumunot ng flashcard. May nakatalagang gawain. Pagkatapos bumunot ay ilagay ang napiling larawan sa pisara kung saan ito nabibilang. Pumunta na kayo dito mga leader. At ngayon ay magtatanong ako base sa inyong nagawang aktibidad. Ano ang ginawa nyo sa ating gawain? Yes, John Mark? Tama. Ito ay tungkol sa paglalagay sa tamang lagayan. Kalawa, ano mga larawan ang iyong mga nakita? Yes, Harold? Magaling! Ito ay plato, kutsara, baso, at iba pa. At sa panghuling katanungan, nailagay nyo rin ba sa wastong lalagyan ang mga kasakapan sa kusina? Magaling at alam nyo rin kung paano ilagay sa tamang lalagyan ang mga gamit sa kusina. At bago tayo dumako sa ating bagong talakayan, ay basahin muna natin ang ating layunin. Ang lahat, natutukoy ang wastong paghuhugas at pagliligpit ng pinagkainan at pinaglutuan. Ikalawa, nasusuri ng may sistema ang pagliligpit at paghuhugas ng pinagkainan. At napapahalagahan ang kabutihang dulot ng kalinisan at kaayusan sa kusina. At ang paksa natin ngayong araw ay ang wastong pagliligpit at paghuhugas ng pinagkainan. Ang paglilinis ng mesa. Paano nga ba linisin ang mesa? Una, linisan ang tira-tirang pagkain sa bawat pinggan. Pangalawa, pagsamasamahin ang mga magkakaparehong pinggan at ilagay ito sa tray. At dalhin ito sa kusina upang hugasan. At panguli, alisin ang mantel at punasan mabuti ang mesa. At sa paghuhugas naman, maaring simulan ang paghuhugas ng pinagkainan sa mas malinis na kasangkapan. Ilagay ang mga hugas ng pinagkainan sa malaking kanan ng lababo ayon sa pagkakasunod. Una, baso o glassware. Pangalawa, plato or chinaware. Pangatlo, kubertos. At pang-apat, sandok. Sunod at kaldero, kaserola, kawali, at iba pa. Gamit ang maliliit na planggana na may sabon o dishwashing liquid at sponge, ay sabunin ito at tiyaking malinis ang mga ito bago gamitin. Sundin ang pagkasunod-sunod sa pagsasabon. Banlawang mabuti upang maalis ang dumikit na sabon o panghugas at maalis ang amoy. Kuskusin ng mga binanlawan gamit ng mainit na tubig sa pagbabanlaw ng mga pinggan at kubertos. Kapag ang ulam ay masebo o mamantika gaya ng adobo, sunod ay ilagay ang dish rack at pabayaang tumulo ang tubig. Gamit ang malinis na pamunas ay patuyuin ang mga ito. At pangatlo, mga magandang asal sa pagkainan. Una, magdasal bago at pagkatapos kumain. Kalawa, maglaan ng upuan sa bawat isa. Unang paupuin ang babae bago ang lalaki. Pangatlo,
Umupo ng tuwid na nakalapat ang paa sa sahig, iwasang ipatong ang mga siko sa mesa. Pang-apat, gamitin ng maayos ang tinidor at kutsara. Tinidor ang gamitin bilang pamalit sa kutsilyo kung may puputuling pagkain. Panglima, kung may sopas o sabaw, gamitin ang gilid ng kutsara nang ito ay masiko. Pang-anim, magsubo ng katamtamang dami ng pagkain gamit ang gilid ng kutsara at hindi ang dulo nito. Pang-pito, ipakisuyo ang pagkaing malayo sa iyo sa kasamang malapit dito kung gusto mong makuha ito. Pang-walo, maging magalang at ibigay ang atensyon sa iba pang kasamang kumain, magalang na tanggihan ang pagkaing hindi gusto. Siyam, iwasang hipan ang pagkain kung ito ay mainit pa. Sa halip, ito ay hayaang kusang lumamig. Ika-10, huwag magsalita kung puno o may pagkain ang bibig. Sunod, magkwento ng masayang bagay, iwasang magkwento tungkol sa patay, sakit o kalamidad sapagkat ito ay nakakawala ng gana sa pagkain. At ngayon na natapos na natin ang ating bagong talakayan, ay may gagawin tayong pangkatang gawain. Ipapangkat ko kayo sa 4 na pangkat at bawat pangkat ay may nakatalagang gawain patungkol sa tamang pagliligpit at paghuhugas ng pinagkainan. Maliwanag ba? Galing! Unang linya kayo ang unang pangkat, kalawang linya kayo ang ikalawang pangkat, at pangatlong linya kayo ang ikatlong pangkat, at ika-4 na linya ay kayo ang ika-4 na pangkat. Maliwanag ba? Very good. Para sa unang pangkat, panuto. Ilagay sa kahon ang mga hakbang kung papaano linisin ang maruming lamesa. At para sa ikalawang pangkat, ilagay sa kahon ang hakbang kung papaano linisin ang platong may sebo at mantika. At para sa pangatlong pangkat, panuto. Ilagay sa kahon kung ano-ano ang mga magandang dulot sa pamilya kung malaging malinis at maayos ang mga kasangkapan o gamit sa kusina. At para sa pang-4 na pangkat, panuto. Ilagay sa kahon kung ano-ano ang mga masamang dulot sa pamilya kung marumi at mabaho ang kusina. Maliwanag ba? Wala na ba kayong mga tanong? Kung wala na, pwede na kayong magsimula. At bibigyan ko kayo ng 15 minuto para gawin ito. Maliwanag ba? Magaling. Tapos na ba mga bata? Magaling. Ngayon ay may gagawin tayong maikling pagsusulit. Panuto. Sagutin ang mga sumusunod, tiguhit ang larawan ng smiley face sa paitang kung ang pangungusap ay nagsasabing kagandahang asal sa pagkainan at sad face kung hindi, at ilagay ito sa isang kapat na papel. Naintindihan ba? Magaling. Pwede na kayong magsimula. Tapos na ba mga bata? At kung tapos na, pwede nyo nang ipasa sa harapan. Okay? At para sa inyong takdang aralin, panuto. Sa isang malinis na bond paper, gumuhit ng 5 kasangkapan o mga kagamitan na makikita sa inyong kusina. At isumite ito bukas. Maliwanag ba? Galing. Wala na bang mga tanong? Kung wala na, ay tapusin na natin ang ating klase. Goodbye, class!